Mga kabayan, breaking news, bansang Thailand umatake sa Cambodia. Nagliparan ng mga rockets at fighter jet sa paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa bahagi ng Indochina na tila namumuo na naman ang isang panibagong digmaan. Sa pagkakataong ito mga kabayan, kapitbahay lamang ng Pilipinas na gaganap ang kaguluhan sa Southeast Asia. Nagkaroon ng madugong bakbakan sa Thailand-Cambodian border kung saan sinasabing hindi bababa sa 10 katao ang nasawi, kabilang na ang mga sibilyan at isang sundalo. Sa video na ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang punot dulo ng pagsiklab ng isa na namang kaguluhan. Ano ang magiging impact nito sa Indo-Pacific region? Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa paglala ng kaguluhan sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, nag-deploy ng isang Lockheed Martin F-16 fighter jet ang Royal Thai Air Force upang targetin ang Cambodian forces noong Huwebes, July 24, 2025 dahil sa issue ng agawan sa teritoryo. Ayon sa Facebook post ng Thai Air Force, nagawang tamaan ng kanilang airstrike ang dalawang Cambodian military regiment. May mga report naman na gumamit ang Cambodian forces ng BM-21 rocket launchers at tinarget nito ang mga civilian area sa Thai-Cambodian border. Parehong nagtuturoan ang dalawang mga bansa hinggil sa kung sino ang dapat nasisihin sa naging madugong insidente. Ayon sa Thai military, nagsimula ang lahat umaga ng July 24 kung saan nakarinig ang guarding unit ng ancient Pasat Temuentom Temple ng Cambodian drones. Matapos ito ay biglang sumulpot ang 6 na armadong Cambodian soldiers papalapit sa Thai military position sa border. Dito na nga nagsimula ang magpaputok ang Cambodian forces at tinamaan ito ang isang komunidad sa Surin Kapchong District gamit ang kanilang mga BM-21 rocket launchers. Ilan pang labanan ang naiulat sa 6 na magkakaibang lokasyon sa Thai-Cambodian borders matapos nga ito. Ayon naman sa Cambodia's Defense Ministry, ang Thailand ang siyang unang nag-deploy ng mga drones kaya naman napilitan silang magpaputok bilang self-defense sa mga unprovoked attacks mula sa Thai troops na sinasabi nilang isang violation sa kanilang territorial integrity. Nagsagawa di umano ng airstrikes ang Thailand military sa mga kalsada ng Wat Yo Sikra Kirisvara. Ito ay dalawang mga Cambodian provinces sa border kung saan nakaistasyon ang kanilang mga militar kaya naman wala daw silang choice kundi ang lumaban at magsagawa ng counter-attack. Dahil dito ay nanawagan ng Cambodian government para sa isang UN Security Council meeting. Ayon naman sa Thai military, pinatay ang 11 sibilyan ang nasawi at marami din ang naiulat na nasugatan. 40,000 katao naman ang kinailangang mag-evacuate mula sa 86 provinces ng Thailand para sa kanilang kaligtasan. Agad namang kinondena ni Thailand Public Health Minister Somsak Thepsutin ang isinagawang military assault ng Cambodia at pag-target nga nito sa mga civilian areas at maging sa Panom Dong Rak Hospital sa Surin Province na ikinasawi nga ng 11 katao. Ayon pa sa ministro, may tuturing ito na isang uri ng violation sa international humanitarian law at sa ilalim ng Geneva Convention na nagsasaad na ang lahat ng mga ospital ay protected zones na dapat ay respetuhin at hindi dapat atakihin sa anumang oras sa anumang digmaan. Ang mga tensyon, iringan at mga nagaganap na armed conflict sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay nagsimula dahil sa territorial disputes. Noong 1953, isang mapa ang ginawa ng France na siyang sumasakop noon sa Cambodia at Thailand, kung saan hinati nito ang mga border ng dalawang bansa. Dito ay nagkaroon ng conflicting outline sa mapa na tinatayang 508-mile border na nakapalibot sa mga importanteng ancient temples. Ang issue na ito ay umabot pa noon sa International Court of Justice way back 1962. Sinabi ng ICJ na ang 11th century temple na Preah Vihear ay pagmamayari ng Cambodia. Hindi man nasayahan ng Thailand sa desisyon na ito, nag-withdraw pa rin sila mula sa bahagi ng templo
Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-claim nila sa mga nakapalibot na teritoryo dito. Taong 2008, muling nagkaroon ng tensyon nang sinubukang iparehistro ng Cambodia ang nasabing templo bilang UNESCO World Heritage Site na ikinagalit ng Thailand. Nagkaroon ng mga kalat-kalat na labanan sa pagitan ng mga militar ng dalawang bansa na ikinasawi ng tinatayang 20 katao habang libo-libo naman ang nawalan ng tirahan. Sinubukang muling idulog ng Cambodia ang issue sa International Court of Justice at muling pumabor sa kanila ang desisyon. Pero giit ng ICJ, hindi kabilang sa teritoryo ng Cambodia ang mga deputized zones. Hindi tinanggap ng Thailand ang pahayag na ito at dito na nga ay question pa nila ang jurisdiction ng International Court. Simula noong 2013, humupa ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa, subalit pagpasok naman ng May 2025, muli na namang nagkagulo sa border matapos masawi ang isang Cambodian soldier sa isang bakbakan. Dito na nga muling umasim ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng mga panawagan para sa de-escalation. Sa pagpasok ng July 2025, 3 Thai soldier ang nasugatan at isa naman ang naputulan ng paa dahil sa pagsabog ng landmine sa contested area sa bahagi ng border. Agad inakusahan ng Thailand ang Cambodia na nag-deploy ng mga mines na ito dahil ang mga ito ay Russian-made devices na bahagi ng kanilang arsenal. Agad itinanggi ng Phnom Penh ang akusasyon na ito at sinabing bahagi pa ng 20th century na digmaan ang sinasabing sumabog na mga landmines. Samantala, noong Miyerkules, July 23, 5 pang sundalo ng Thailand ang sinabugan ng landmines. Isa sa kanila ang naputulan ng binti at muli nilang sinisi ang kalapit na bansa. Bilang ganti ay agad na isinara ng Thailand ang lahat ng northeastern land crossing patungo sa Cambodia. Pinauwi ng Bangkok ang kanilang ambassador sa Phnom Penh at sinipa paalis sa kanilang bansa ang Cambodian ambassador. Pagsapit nga ng July 24, 2025, dito na nagsimula ang madugong bakbakan sa pagitan ng magkaratig na bansa. Naniniwala ang maraming mga experts and analysts na malabong humantong sa matagalang bakbakan ng mga conflict na ito dahil base sa mga nakalipas na palitan ng putukan, tila humupa na kaagad ang gulo. Gayunpaman, malaki ang epekto nito sa dalawang bansa, partikular na sa Thailand, lalo na pagdating sa usapin ng politika. Taliwas naman ito sa paniniwala ni Tita Sang Lee, isang Thai-based associate ng ISIS Yusof Ishak Institute. Ayon sa kanya, sa sitwasyon na ito na may nasugatan ng mga sundalo ng Thailand dahil sa landmines ng Cambodia na isang violation sa Ottawa Treaty at sa latest report ng civilian casualty sa Thailand, malaki ang magiging pressure sa mga leaders nito at maging sa Thailand military. Siguradong sa puntong ito ay ayaw nilang makita ng mga mamamayan ng Thailand na mahina silang mga leader. Maaaring magtuloy-tuloy ang krisis ng digmaan pero ang pinakamalaking katanungan sa ngayon ay kung hanggang kailan ito magtatagal. Matapos naman pumutok ang balita hinggil nga sa sumiklab na kaguluhan, agad na tinawagan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na tumatayong chairman ng Regional Bloc ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang mga leader ng dalawang bansa para manawagan para sa isang peaceful resolution. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.